Hi guys, Ate Kate here and welcome to another daily devotion and it's day 51! Woo! I'm so blessed that you guys are still here worshiping and seeking God with me. I pray na magpatuloy lang tayo na seek si Lord sa araw-araw natin. Let's pray first. Lord, salamat po sa araw na to na ibinigay ninyo. I am so blessed and I pray na bless din yung mga taong makikinig ng inyong salita ngayong gabi. I pray that you will help them to know more about you. Knowledge and wisdom that comes from you, Lord. Kaya po magsalita at wag ako. I pray na maging blessing itong word sa kanila. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Pasensya nyo na po yung itsura ko, pagod na pagod dahil kami ng youth night and every youth night, ito ay every month. Once a month lang. Lalaro kami and then magkakainan, then nag-share kami ng Word of God. This is our way to evangelize the youth para sa Panginoon. And if you wanna join, you can join us. You are so welcome para naumatan sa aming youth night. So blessed because my team won! Yay! Minsan lang talaga kasi banalo yung team ko, mga ganyan. And actually, hindi ako sumasali sa mga team, pero first time lang ulit. Ang saya pala. Pero pagod. Wala na halos boses. But yeah, patuloy lang tayo mag-share ng Word of God. Our Bible verse for today is Matthew chapter 5 verse 13 to 14. Sabi niya dito, "Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on hill cannot be." And then yung mga kasunod na Bible verse niya dito na ang ilaw ay hindi dapat tinatago kundi nilalabas. Dahil magiging, sabi niya sa 16, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Dahil ginagamit ka ng Panginoon, magamit ka ng sobra, maging ilaw ka. Sabi niya, let your lights shine before men. That's so amazing. Maging different tayo. Dapat maging iba tayo sa takbo ng mundo. Don't run with the herd. Sabi nga, di ba? Pakita mo na ilaw ka, na maging good influence ka sa lahat ng mga tao, sa mga kapaligid sa'yo. Ang asin ay napaka-useful. Halos hindi mabilang yung ginagawa ng asin sa ating buhay. Kaya tayong mga Kristiyano, katulad nga ng asin, siya ay nagpapalinis ng mga malalansa, siya ay nagpapalasa ng mga masasarap na pagkain. Dati nga nagluto ako ng sopas at hindi siya ganun kasarap dahil nagkulang sa asin. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, kapag dumadating tayo sa isang lugar, dapat maging asin tayo. Magkaroon tayo ng lasa. Magkaroon ka ng presence where they cannot commit sin with you there. They cannot talk bad about God when you are there. They cannot do bad when you are there. They are respecting you. They are afraid or they wanna be good person when you are with them since they don't know God yet. Pero di nila naintindihan yun yung lasa mo, yung asin mo. Kaya wag mong hayaan na mawala yung lasa ng asin mo, yung effectiveness mo. You might want to be popular, but I wanna be effective. I want to be a person that can change the atmosphere. That is what God has called you to be. Tinawag ka niya para magkaroon ng lasa. Tinawag ka niya para maging ilaw sa maraming tao. Yun lang po. I pray na bless kayo ngayong araw na to. I just wanna talk about this more someday. I wanna make longer videos sa ating mga devotion. Everyday kasi nag-video ako tuwing mga gabi na super busy sa business ko and super busy sa church matters. Kaya hindi ako ganun makapag-commit. Pero guys, I will do more. Tomorrow, I'm gonna teach sa church because wala si Papa. Siya ay nasa probinsya, kaya tayo natasa na mag-preach. So tomorrow, abangan niyo yan. I-upload ko yun sa YouTube. So God bless and Ate Kate out!